nananawagan sila ng people power, wala namang sumasama. Nagrarally sila doon sa may EDSA Shrine, mabuti nang may umatid na 3550 o 150. Matindi itong si Topacio Sobrang mangarap ito, grabing mangarap. Saan kaya galing ang mga pinagsasabi nito? Parang hindi abogado Parang hindi marunong mag-analyze. Hindi marunong mag-analyze. Ano bang nangyayari? Ha? Ang sabi kasi ni Topacio, so ito, ipakita ko sa inyo mga kabunyog, yung eksaktong sinabi niya, ito yung eksaktong sinabi niya. Ang sabi ni Topacio, ayan mga kabunyog ko, Marcos Jr. admin, nasa panic mode na. This is dangerous times for the opposition. Sapagkat ibang klase po talaga itong pamahalaang ito. They are in a panic mode. Bakit? Dahil nakikita po nila na ang katapusan nila ay malapit na. Medyo, tayo po ako po hindi ako loyalista ng Marcos. hindi po ako pro Marcos na na supporter. Pero pag maganda ang ginagawa ng administrasyong Marcos, sinusuportahan din natin. Pinupuri din natin. Pero pag nakikita natin hindi maganda, pinupuna natin. Ganyan tayo. Ay ngayon, kahit hindi tayo supporter ng Marcos, hindi tayo loyalist ng Marcos, tingin naman natin, hindi naman tama itong sinasabi ni Topacio. Ang tingin kasi ni Topacio, parang panic mode na daw ang administrasyong Marcos, alam na daw ng administrasyon na patapos na. Malapit na ang katapusan nito. Parang wala tayong nakikitang gano'n May punto si Kadama. May punto si Kadama sa Jordan. Tama naman 2 years na lang tapos na. Oo nga pala. Kaya lang hindi gano'n ang ibig sabihin ni Topacio. Ang ibig sabihin ng Topacio, pamagsak na Pamagsak na. Ibig sabihin, hindi sa paraan ito na tapos na ang term. Ang tingin kasi nila, hindi na matatapos ang term. At dahil hindi na matatapos ang term, ayan, nagpa-panic mode na. Kaya yung mga ginagawa, ang sinasabi kasi ni Topacio, sila kinakasuhan ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Pero ang sabi niya, yung mga kapagkaso na yan sa kanila, ang ibig sabihin niyan, panic mode na, natataranta na. Yun ang tingin nila. Yun ang tingin nila Topacio. Kinakasuhan daw sila ng inciting to sedition dahil na ang administrasyon, nagpapanik na, so kinakasuhan na sila para mapigilan sila. Dahil ang totoo daw, patapos nito, magwawakas na, malapit na ang katapusan ng administrasyon. Pero ang totoo, yung mga pagkaso kasi sa kanila ng gobyerno, ng inciting to sedition, inciting to rebellion, marami sa kanila kinasuhan ng ganon, para hindi na nila gawin yung mga dati nilang ginawa nung nakaraang mga araw. Halimbawa, yung panahon ng nagrarally noong September 21, inaakusahan ang grupo nila Topacio, nila Eric Celes, na sila yung nagawa ng mga panununog ng container, yung container vans, yung mga kaguluhan noong September 21. Sa kanila yun sa kanila yun tinuturo ng mga testigo. Para hindi na maulit yun, at hindi na magkaroon ng ganung mga pangyayari, na sila. Kumbaga tinuturuan na sila ng leksyon. Huwag niyong gagawin na yon. Mag-aano kayo. Para hindi nila gawin na yon, mayroon silang mga kaso ngayon, yung inciting to sedition, saka inciting to rebellion. Saka yung mga panawagan kasi nila, halimbawa, yung panawagan ni Marsaga, pasukin na daw yung Forbes Park. Yung panawagan nila, Mindanao Independence Movement daw, Mindanao Republic, hindi naman pwede yun. Kailangan talaga silang kasuhan. Pero hindi dahil yun nagpapanik ang administrasyon. Sa tingin ko lang hindi naman yun. Gusto lang silang, kumbaga, patigilin sa mga ginagawa nila na pwedeng magdala ng kaguluhan sa bansa. Katulad nung nangyari noong September 21. Kaya
Yun ang dahilan. Hindi dahil ang tingin ng administrasyon ay pahina na sila, pwede na silang mapabagsak ng kampo ng Duterte. Hindi. Ang Duterte, sila pa nga ang maraming problema ngayon eh. Nakakulong si Digong, nakakulong si Kibuloy, may mga kaso sila, nagtatago si Bato. Pwedeng sa susunod yan, lalabas na rin ang arrest warrant kay Bongo. O, at yung mga kaalyado nilang senador, may mga kaso ngayon sa flood control, si Chis Escudero, Jinggoy, Joel Villanueva. O paano niya sinasabi, paano kaya nito nasasabi ni Topacio na nasa panic mode na ang administrasyon, malapit na ang katapusan. Samantalang sila na ngayon ang maraming problema eh. O, nakakulong si Digong, nakakulong si Kimbuloy, si Roque nagtatago, hindi makauwi ng bansa. Ah, si yung mga senador na kaalyado nila may mga kaso. O, tapos yung mga kongresista na kaalyado nila may mga kaso rin. Ngayon, nananawagan sila ng people power, wala namang sumasama. Nagrarally sila doon sa may EDSA shrine, mabuti nang may umatin na 3550 o 150. Di ba? Di ba? Ano yan eh? Kumbaga wala naman eh. Kaya hindi ko makita kung saan ang batayan ni Topacio sa pagsabi na nasa panic mode ng administrasyon at malapit ng katapusan. Hindi ganun eh. Hindi ganun. Wala. Ako sa tingin ko lang, matatapos ng ni Marcos ang term niya. Matatapos ang term niyan. Ah, kaya kayo ba sa tingin niyo, hindi matatapos ni Marcos ang term niya? Kasi ang ibig sabihin ni Topacio, hindi matatapos ang term. Ibig sabihin, malapit na raw ang katapusan. So ibig sabihin ng malapit ng katapusan, mapapatalsik si Marcos sa pamamagitan ng people power. Baka iniisip nila mai-impeach si Marcos. Paano nga masabing mai-impeach si Marcos? Wala nga silang endorser eh. Saan ka nakakita? Nag-file sila ng impeachment. Wala namang nag-endorse kahit isang kongresista. ibig sabihin, nung araw na yun nag-file sila ng impeachment, hindi man lang nila kahit sino na kakampi nilang kongresista, hindi sumama sa kanila. Oo. Kaya nga sabi ni Attorney Cayusa, o Cayusa ba yun? Yung dating IBP president, kapag walang endorser ng walang complaint. Yan yung problema. Oh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nag-file sila ng impeachment, sila Topacio. Hindi ni-receive. Hindi lang naman dahil wala si Secretary General ng House, si Sheloy Garfield. Hindi lang yun. Wala namang endorser kahit isang kongresista nung kanilang impeachment complaint. Hindi naman pwede yun na walang endorser. Nakalagay yan eh, kailangan mayroong endorser kahit isa. Mabuti pa yung Makabayan Blood, mayroon silang endorser. Pero yung sila Mike Defensor, sila Chavit Singson, sila Jing Para, sila Topacio, wala namang endorser nung nila eh. So kung kahit man lang sa pag-file ng impeachment, wala silang endorser, o paano yan? Paano naman nilawawakasan ng administrasyon ni Marcos? Wala yan, nangangarap ng gising ito. Ha? Hindi naman yan. Parang wala tayong nakikitang ganun ha. Ako ang tingin ko matatapos ni PBBM ang termino niya. Ang problema lang talaga ng administrasyon, wala silang nakikitang kandidato. Kung papakandidatuhin nila si Gibo, mahina yan. Si Dunvic, mahina yon. Kung si Torre, pwede pa. Kung magsasaling pwersa sa kaamping Clawans o yung lehitimong oposisyon. Kaya ngayon yung tinatrabaho ni Trillanes.